Isa makulimlim po na araw po sa inyo mga katribya. Ngayon po kanina pong mga alas 12 ay umulan po at hanggang ngayon huminto lang yung ulan at alas 3 nitong hapon. Lumusong po tayo uli sa ate pong kalamansi para po tingnan uli ang ate pong kalamansi matapos po natin na malagyan po ng organic na pataba. Ang isa rin pala mga katribya na kainaman po ng abono po ng ating inventor, yung pong tabal na kalamansi. Kaya dito kasi alam po natin yung pong tabal, lalo na po dun sa mga, di ko alam kung anong salita yun, kung Tagalog or kung saan man lugar, kung ano tawag ninyo dun sa mga hindi pala munga. Tapos kasi pag gano'n na hindi po nagbunga kundi bagkus ay nagdahon, at marami pong salip na bulaklak dahon ang lumabas, tabal ay ang tawag doon, tumabal. Parang sa palay, sa halip po na siya ay mag-produce po ng maraming bunga, ay maraming dahon ang inilabas. Ngayon, yung pong epekto pala noong abono po ni Mr. Marvin, yung pong tabal na kalamansi, na ipapalabas din pala yung kanyang bulaklak. Ayan o. Ito pong ating kalamansi na ito, tabal ito kung tutuusin, tamad mamunga. Pero dahil po dyan sa ating inilagay po nating abono, meron na po siya ngayong mga bulaklak. Ayan o, sa mga dulo, pati na rin po yung mga usbong. Sa usbong na yan, may mga bulaklak yan mga katribya. Pero makikita ninyo ang kalamansi kapag ka po siya ay tumatayog, tapos nawala pong bunga, sa amin tabal yan na berde. Yun ang tawag, tumabalay ka yung kalamansi. Pero ngayon nag-produce po siya ng bunga sa mga dulo. Ayan no, may mga bunga yung dulo niyan. Pero mga katribya, papataas ang puno na yan. Kaya kung hindi po yung magbubunga, tatayog po ng tatayog. Kaya yung iba natin mga ka-farmers, napipilitan po silang mag-proning o magputol pag wala pong bunga ang pinakadulo ng kalamansi. Pero pag halimbawa may bunga siya, hindi na po na niya puputulin. Kaya gaya nito, talagang pamputol ito. Talaga pagka hindi po siya talaga namulaklak, pinuputol. Ngayon, meron po siya ngayon bulaklak, hindi na siya pamputol. So ibig sabihin, yan o, mag-uumpisa na po yan na yumuko para magpatuloy ng kanyang pamunga. Magiging palamungan na ito yung ating kalamansi na pagka po matatayo. Ayan, no? Meron tayo mga matatayo po na puno talaga po yan puputulin natin talaga pag sumobra na siya. Kaya sa ating pong nakita, may mga sunong na mga bulaklak. Sa madalit salita, kumain na talaga ng husto ito pong ating abono na inilagay. Ang dami naman po sa mga kilikili. Ayan, namumuti po siya. Ayan, no? Bukod pa doon sa ating bulaklak, may existing pa tayo po mga bunga. Magandang-ganda po mga katribya po naman yung kalamansi dahil tumitinag-tinag na mula sa 4 naging ngayon tumatakbo na ngayon ng 450, iba 430. Siyempre ahente yon, malamang ang pasa nun ay mga nasa 550 or nasa 600. Kaya kung halimbawa meron kayong talagang may direct, mas maganda, mas mahal pa ninyo maibebenta ang inyong kalamansi. Nakakatawa naman at dahil ayan o, naglabasan na po yung mga bulaklak ng ating kalamansi. Ito naman po yung isa nating aalisin. Pag ganito, pwede na po natin itong siklatin. Mas madali pong tanggalin pag maliit pa lang. Pero pagka po malaki na, hindi na po natin masisiklat yan. Talagang kailangan dyan ay putol.
Dahil pong bulaklak nito. Para po siyang bulaklak po ng tag-araw. Wala ng ating nagamitan. Ito na siya ngayon. Kumakain na. Yung pong ating mga pinagpitasan, ayan o, yung mga kapipitas niya, may labas na po siya ngayon bulaklak o. Madadagdagan na naman uli po ng mga bunga. Ito pong ating kalamansi. Continuous. Mayroon pa tayo mga maliliit. Kaya huwag kayo mga katribya po malulungkot do sa kalamansi ninyo kung hindi po palamunga ang inyo pong puno at tabal kung tawagin. Po pwede po ninyong subukan po yung abono po ni Mr. Marvin. Kaya lang siyempre sa ngayon po talaga pong medyo marami pong mga nag-o-order po sa kanya. Limitado pa lang po yung kanya pong mga paggawa. Hindi pa po talaga kagaya na po pwedeng ilagay po sa market dahil siyempre alam na patuloy pa rin pong ini-improve po ni Mr. Marvin po yung kanyang abono. Bagamat pwede na at marami na po rin mga pagbabago at okay po yung kanyang abono, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pagtuklas na inilalagay sa kanya pong pataba. Nakakatuwa naman dahil ang inilalagay niya puro ikabubuti, hindi kasasama ng lupa. At ang kagandahan nun, mararagdagan po ang inyong ani ng kalamansi. Kaya nga pinakikita po nung ating pong katribya, nung ating pong kasama, paano siya talaga na po pwede po makatulong sa ating mga kababayan. Hindi lang niya kaya talagang libutin lahat o isa-isa ang bawat mga probinsya dahil medyo may edad na. Pero kung mga gusto ninyo na matulungan ang ating pong katribya para po doon sa pagpaproduce po ng mga ganito mga abono, siguro ang isa rin sa ating pong maitutulong yung maibigay po do sa ating pong mahal na presidente yung katangian na meron palang Pilipino na talagang mahusay pa sa paggawa ng abono. Hindi nga lang po nakikilala pa. Kaya sa pamamagitan po noon, pagpapasa po ng mga video, ayaw, sa share, merong nagsabi sa atin, isend po do sa Pangulo yung pong video. Try po natin kung sakasakali man na mapansin. Salamat. Kung hindi naman po mapansin, talaga pong ganun, presidente po yun tayo naman sinulang ba naman ba tayo para po mapansin kahit man po yung iba pong mga ano man pong presidente talagang samahan, mahirap po talaga mapansin ng Pangulo, maliban na lamang talaga kung mayroong malakas na tao na kaibigan ng mahal na Pangulo, doon po pwedeng mailapit yung magandang balita dito po sa abono ng ating kasama. Kaya ayon, binabalitaan lang po namin kayo doon po sa result ng latest ng ating pong pataba. Ayan, tatanggal pa rin po tayo rito ng ating pong baging tsaka po damo, pero maganda na siya, malinis na. Nakita na po ang mga bunga, pati na rin po ang bulaklak. Hindi pa rin po tayo mga katibyo po makagawa po ng makapag-spray dahil nga po na umulan. Sayang lang. Ayan, yung mga bulaklak. Bulaklak po ng kalamansi. Ayan, dami sa kilikili, sa ilalim, ayan, sa laylayan. Ayan na po ang mga bulaklak po ni Mr. Soriano. Ayan. Nakakatawa naman yan dahil ang dami nilang mga lumulusot na mga bulaklak. Kaya kung magpapabunga ka ng kalamansi, papalusot, isa po ito sa mapapwede nating ma-recommenda sa inyo. Ganon kasi tayo mga katribya, hanggat hindi po natin ito testing doon po sa ating kalamansi at napapatunayan na okay yung ating pong abono ginagamit, hindi po natin po pwedeng i-recommenda po sa inyo.
Kaya po ginagawa po muna natin, tayo po muna po ang unang gumagamit, tumitesting. Siyempre, lahat naman po ng mga lumalapit po sa atin na merong abonong dala-dala, ay natural, lahat ang sasabihin po noon ay ayos ang abono, maganda po yung foliar niya, baka po pwede nyo pong subukan, testingin. O yan, mga iba, mga nagpapatesting, iba nga ayaw magbigay po ng sample, gusto kagad bilhin po yung kanyang produkto. Pagka po ganun, hindi po natin po pinapatulan. Paano natin patutunayan na yung kanyang abono okay? Ayaw mo namang ibigay po ng sample. Mabuti kung sana kung halimbawa pagka maganda yung abono umepekto kagad sa kalamansi, paano kung hindi umepekto? Nangyari na nagastusan ka pa, tapos wa-effect pa pala yung kanyang foliar. Meron po mga ganon. Mga tawag po doon parang sindikato na ayaw magbigay po ng sample. Minsan nga lang, ibang mga nagbibigay ng sample, duda ka pa rin minsan dahil baka mamaya sa halip na gumanda kalamansi mo, maging pangit. Kaya minsan delikado rin po yung tanggap din ng mga sample dahil baka mamaya meron palang lihim na galit sa iyo yung tao, ang ginamit mo sa kalamansi mo pumangit, tapos hindi mo na makita, hindi mo na makontak. Ayun, minsan meron ganon. Kaya kami po bilang pong mga vlogger, medyo mahirap din po yung aming kalagayan. Yung po mga lumalapit sa amin pong mga kung saan ay nagtatanong, tapos lalo na po ibang mga nagpapasample, ay talaga kumisa nasasakripisyo yung pong ating tanim na kalamansi. Ito po, una po nagpasample po siya kay tatay, kaya naman ginamitan po niya yun sa harapan ng bahay. Wala rin po tayo masabi dahil ang ganda naman po yung kalamansi, tsaka makikinis, malalaki. Yun nga, yung pong mga punggos, yung mga natuto yung sanga, dati marami, ngayon nabawasan. Hindi man po totally maalis po lahat, pero siyempre yung lumakas po yung katawan ng kalamansi ay napakaganda po, napakainam. Madalit salita, yung pong abono po ng kanya ibinigay, inabsorb ka agad. Ganon din naman po ito sa atin. Yung pong abono po natin inilagay, kinain po niya. Kaya makikita po natin ang epekto po niyan sa paglabas po ng kanya pong mga bulaklak. Kasi bawat mga kilikili, meron po siyang mga daladala. Ayan, no. Mamamasdan po ninyo yan mabuti, mga katribi. Pagkatapos meron pang bunga, isipin ninyo, may mga bunga na po itong ating kalamansi, nag-produce pa siya ng marami pang bulaklak. Kung tutuusin ninyo, para po doon sa iba, pagka pumaraming bulaklak, pipitasin na muna lahat muna yung mga bunga para labasan ng bulaklak. Ito hindi kahit po pala marami pong bulaklak ang inyo, o marami pong bunga ang inyo pong kalamansi, maglalabas pa rin po pala ng marami pong bulaklak. Yan po pala yung kanyang kagandahan. Ayan, o. Bukod po dyan meron pang humid acid po yun na yung ating ka-farmers po na yun, na kung saan binigyan din tayo ng sample. Yun naman po naman ang ating pong gagamitin sa susunod naman po natin na pag-i-spray. Yan, dahil pong bulaklak. Para po sa yung bulaklak po ng tagaraw. Iba po nga dyan, kawan na. Buka na. Yan. Maganda naman po niya pagka po nag-aaraw. Yan, sasalakay po yung mga insekto. Pero doon po sa organic po ni Mr. Marvin, ang mga insekto hindi po masyado pong tumitira. Kaya lang ito kasi first time pa lang po natin ito nilagay, kaya hindi po natin na expected na ito hindi titirahin ng mga insekto. Obligado pa rin po natin itong sprayin dahil first time pa lang po natin lagay. Siguro pag umabot na po ito ng lagian ng paglalagay, mga 1 taon na ito gamit mo, ma-absorb na po ng lupa, baka siguro kahit ano po ibang mga kumagat dyan, hindi na po papansinin ng mga insekto. Pagka po nagka-ganon mga katrip at nagkataon, ay malilimit na rin po yung ating pong pag-i-spray. Hindi na tayo masyadong gagamit po ng mga malalakas na gamot. Actually mga katribya, kaya po tayo gumagamit po ng mga matatapang
na gamot pang insecticide para yung mga insekto na hindi po maapulan ng mga mahihina nating klase, sila po ngayon ang pumipigil para po magtuloy po ang bunga ng kalamansi. Pag hindi po kasi tayo gagamit po ng pang insecticide, wala pong matitira po ng ating mga alagang mga bulaklak na ito, yung mga buko, lahat po yan sisirain ng mga insekto. Ganun po kababagsik. Yun po kasing mga ginagamit po nating mga abono, talagang may pantawag ng insekto yan. Pag lumabas na yung mga bulaklak, ayun, mauobligado po tayo na mag-spray. Kapag po nag-spray tayo mga katribya, hindi naman po pwedeng isang beses lang. Dahil after po noon, babalik at babalik din ng mga yan. Lalo na sa ganito, meron po mga malabas po natin mga bulaklak, maliliit pa lang yan, ay tinitira na po yan ng mga insekto. Tayo naman, ang ginagawa natin, inaagapan po natin siya. Tingnan nyo po yung mga pinagpitasan. Kapalit antimano, mayroon 3 bulaklak. Tapos mayroon po siya mga usbong. Yung mga usbong naman na yon ay mayroon naman po siyang mga kasamang bulaklak. Ganyan ang kalamansi. Napakasipag po sa pagbubunga. Kaya kung minsan ikaw na lang po yung sasawang pumitas. Pagka ikaw ang mag-isa, di mo kayang agarin. Lalo na pagka marami. Kaya tayo ay tumatawag po ng mga mamimitas dahil mahirap pong pitasin po ng may-ari. Lalo na kung puro ganito kabata ang kalamansi, ganito kababa, ay napakaganda po niyang pitasin. Tingnan niyo po itong ating kalamansi na ito noong ating sinabugan. Ito po madilaw ito. Pero ngayon, ayan nagbabagong bihis na rin siya. Tapos, meron na rin po siyang mga sunong po na bulaklak. Yung pong kalamansi po ni tatay doon sa harapan ng bahay, ang kikilap na ng bunga. Yun po yung kanyang sangkap Kaya ito ngayon pa lang ito kumakain. First time pa lang ito mga katribya na nating nalagyan ng ating organic. Ito yung isa sa tinatanong ng ating katribya, yung nagpapaalis po ng ganitong bulutong. Ayan. Sa panahon kasi natin ngayon mga katribya, pagka po tagulan, ito naaalis ito ng ating mga spray na ginagamit na pang insecticide. Kung po tayo hindi po nag-i-insecticide po sa kasalukuyan, kaya meron pa rin po mga bulutong po ang kalamansi. Ngayon pagka sa tag-araw, nakita ninyo bakit makikinis sa mga balat ng kalamansi sa tag-araw. Kasi naalagaan nila po ng pag-i-spray. Pero pagka hindi po na-spray, ayun, wala na. Eto mga katribya, kalamansi pa ito. Hindi po natin ito aalisin. Pero bagamat ito yung pong isa sa katagal din pong magkuha nito, magbunga, sinisiklat na lang din po natin. Yan. Yung iba dyan po kumukuha po ng mga pangdugtong, yung mga Batanggenyo. Yan yung epekto ng abono ni Mr. Marvin. Tayo kasi mga katribya, sinasabi lang po natin po yung reality, yung talaga nangyayari. Hindi naman tayo nag-iimbento. Wala naman sa ating ibinibigay na anuman pong salapi si Mr. Marvin. Hindi po tayo kumikita rito sa abono. Pero pagka halimbawa nakakaganda, nakakabuti, lalo na sa ating mga farmers at marami po makikinabang, ayan o, kung hindi tayo kumita, ang mga importante dun makita po ninyo yung resulta sa ating pong tanim. Dahil mas higit pa dun yung babalik po sa ating biyaya na mai-promote po sa inyo, maibalita yung resulta po noong kanya pong abono. At least kikita ka, mahihilig ka sa farming. Pero kung halimbawa
alam nyong maganda, tapos sosolohin mo, hindi mo ibabalita, makasarili tayo nun. Para lang po sa kanyan doon po sa mga ibang mga ginagamit na mga gamot ng mga nagsisipag-alaga. Yung kanya maraming bunga, yung kapitbahay walang bunga yung kanyang kalamansi. Tinanong siya ngayon noong kapitbahay, pare, ano ba kasikreto mo? Bakit yung kalamansi mo ang daming bunga? Ano bang gamot ng ginagamit mo? Sumagot pa naman na yung sabi kung ano-ano lang ginagamit ko dyan, ay nagtuloy bunga. Sa pagka po ganun ang matatanungan po ninyo kung ano-ano lang daw yung gamot na ginamit niya, nagtuloy yung bunga, magtatapat po ba sa inyo yun? Syempre hindi Bakit? Baka maging kalaban niya sa bandang huli na mas marami pa yung bunga niya kaysa sa iyo. Pero ang taong ganun, di siya nagsasabi ng anuman po yung kanyang ginagamit. Malalaman mo na lang doon sa iba, pagka yung trabahador niya nagtapat doon sa iyo, nakwentuhan mo, ganun na gigamit noon. Yun kayo yung pinabili sa akin. Doon mo malalaman doon sa tauhan niya. Kung yung tauhan niya broadcaster. Pero kung tauhan naman niya hindi po ganun, tahimik lang din, wala kang makukuha po sa kanyang idea. Kaya ganun din mga ka-farmers, nakita natin maganda po ang resulta nung pong ating abono. Importanteng malaman din po ninyo. Ngayon, nasa sa inyo naman yon kung gagamit kayo o hindi. At ang isa sa magiging problema po natin, kung paano ngayon madadala sa inyong lugar, lalo na po sa Visayas at sa Mindanao, ang abono po na gusto nyong testingin. Kaya lang, kung dito pa lang halos po ang pagawaan nito, mangyayari yan kayo ang magsasakripisyo na makakuha kayo kahit mga 1 bulto para inyo pong matesting. Problema, pagka umapprove, umokay, at gagamitin na po ninyo sa palay na kailangan ng maramihan, ay talaga pong medyo malaki gastos. Dahil wala pa ito sa merkado at saka yung pati yung inyong pagta-travel, malaki talaga gastos. Kasi dito pa lang. Kaya meron nagtatanong, kailan daw ba makakarating sa kanila po yung abonong ito? Hindi natin masasagot. Okay mga katribya, balitaan ko lang po kayo doon po sa ating kalamansi. Follow up. Obserbahan pa po natin ito ng ilang mga pagkakataon para makita nyo pang lubos yung kagandahan kung ano man po ba yung bad effect sa ating pong kalamansi. Ngayon, puro good effect ang nakikita natin. Siyempre talagang ganon. Merong good, malalaman din natin kung ito ba ay merong bad. Malalaman nyo rin yan kung ano ba yung bad na magiging epekto nito sa ating kalamansi. Pero ngayong araw na ito, itong hapon, nakatakda tayo ngayon para maglinis, maghawan sa ilalim at magtanggal po ng ating mga bagay. Tingnan nyo po yung bunga ng ating kalamansi, yung mga ating mga hinog, pinalaglag po natin yan as dagdag pataba. Kasi alam nyo, yung pong hinog po rito sa amin 150, ang upa ng pitas ay 100. So ang may-ari may 50 pesos na kita dun sa isang hinog. Kung meron kang 10 red bag na hinog, di 500. Bakit hindi ang gawin mo na lang palaglag mo na lang ang bunga habang sila'y pumipitas? Pag nilalaglag naman, libre. Ngayon, halimbawa naman gusto magpabayad, bigyan mo na lang. At least, makikinabang naman yung kalamansi po ninyo. Additional na pataba po niya. Organic sa kanyang kalamansi. Kaya yun po yung isa nating tips sa inyo. Pag po mababa ang presyo ng kalamansi, lalo na pagka hindi naman po siya pag marami pong bunga at mga hinog, pwede nyo po siyang ilaglag, sacrifice nyo lang yung bunga na yon. At yun, para ka rin nagpataba ng inyong kalamansi, not organic pa. Yun. Kaya tips po natin yun sa inyo. Kaya tayo, buti na lang po tayo, nalibre po tayo ng pitas dito dahil yung ating mga taga-pitas, nilalaglag na po yung mga hinog.
Iba namang ibang mga nakakalusot, iba naman pusa na talagang nalalaglag. Kaya lang, matagal po bago malaglag ang kalamansi. Tapos iba naman ang technique, hindi nilalaglag po yung dilaw kasi pagkain po na putakte. Kaya sa halip na kumagat po yung mga putakte dito sa mga maliliit saka dito sa mga alanganin, ang tinitira po niya yung pong mga hinog. Kaya ngayon nalaglag po ngayon ang mga hinog nito. Ang delikado ngayon natin yan yung mga natira, dahil sila ngayon ang focus ng ating mga insekto. Pero ganun pa man, paalam na ulit tayo. Ako po si Kuya Behel Bunag at lagi natatandaan, karunungan at ang alaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye bye.